Live a peaceable life. Ang sabi sa Titus 3 verse 1 and 2, paalalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Sabihan mo silang huwag magsalita ng masama laban kanino man. Umiwas sa pakikipag-away at maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. Marami pang ibang itinuturo ang verse na ito. Peace, pagkatapos ay able. So, peaceable. Na ang ibig sabihin ay dapat peace is able to rule in your lives. Dapat may posibilidad na ang lifestyle natin ay magkaroon ng kapayapaan. Kung ano ang ginagawa nating korte ng ating buhay, yun ang lalabas sa buhay natin. So, live peaceable lives. Tanggapin natin na ang mangga ay hindi namumunga ng santol kailanman. Maaari ngayon dahil advanced na yung science, pwede nang mangyari yun, pero in reality, ang bunga ng mangga ay mangga at hindi namumunga ng santol ang mangga kailanman. May mga buhay na sa style at structure pa lang ay alam na natin agad na imposibleng magkaroon ng peace. Halimbawa, pinagsama ng isang lalaki ang kanyang nanay at ang kanyang asawa o ang magbiyanan sa iisang bahay. Agad-agad alam na ng maraming tao na maaari itong makaakit ng gulo. Hindi palagi, pero karamihan sa mga magbiyanan na magkasama sa bahay ay talagang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Dahil ang sabi nga, hindi pwedeng magkaroon ng dalawang reyna ang isang tahanan. Minsan magkasundo man sila ay ilang oras lang. At pagkatapos noon ay may issue na. Kesyo ayaw ng nanay na ganito ang tupi ng mga tupiin ng mga damit, iba ang pagtupi ng mga kumot sa kobrekama na dapat lagyan ng bawang ang sinangag. Ang sabi naman ni asawa, ayaw niya ng bawang o ayaw niya ng sinangag. Kaya laging may pagtatalo. Kesyo dapat ganito o ganyan, ayaw ng ganitong sabong panlaba, ayaw ng ganitong pamamaraan ng pagsasampay o pamamalansya. Madaming pwedeng pag-awayan o hindi pagkasunduan ang magbiyanan dahil may sarili silang paraan kung paano nilang gustong patakbuhin ang kanilang pamamahay. Ang daming pagkakaguluhan ng mga magbiyanan, kadalasan. Pero sabi nga sa Bible, live peaceable lives. Bumuo kayo ng pamumuhay na posibleng magkaroon ng kapayapaan. Ang isa dyan ay kailangang magkabukod ang magbiyanan. Siyempre, sa isang bahay ay iisa ang trono. Tapos dalawa ang babaeng nag-aagawang maging reyna. That's a big no-no. Gulo yan. Maliban na lang kung ang nanay nyo ay marunong lumagay sa lugar. Siyempre ang nanay nyo, reyna siya ng tahanan nila ng tatay ninyo. Pero ang bahay ninyong mag-asawa, ang magiging reyna niyan ay ang asawa nyo. At hindi dapat kinakalimutan ng mga nanay na siya ay reyna ng sarili niyang tahanan. May sarili siyang kaharian, kumbaga. Kaya sa bahay ninyong mag-asawa, ang asawa niyong babae ang reyna. Dahil kung ikaw ay lalaking may asawa, ang reyna sa bahay mo ay ang iyong kabiyak. At hindi pwedeng nagiging dobleng reyna ang nanay mo sa parehong tahanan. At ang asawa mo ay wala ng pagkakataong maging reyna kahit kailan. Yan ay formula for disasters. Kung halimbawa naman, ikaw ay lalaki at maagang pumanaw ang iyong asawang babae, pagkatapos ay mag-aasawa ka ulit at paghahaluin mo ang stepmother at stepchildren. Minsan nag-work yun, pero kadalasan ay pinagmumulan din ng pagkakagulo. Ang hirap magkaroon ng peaceable life. Liban na lang kung puro sila mga santo at santa. E bihira naman yun.
Kung sa una pa lang ay nakikita mo na maaaring magkagulo, huwag mo nang pagsamahin. Kung ang ngipin nga nagkakagatan pa, tao pa kaya na pagsasama-samahin mo sa isang lugar na alam mo naman na maaaring hindi magkasundo-sundo. Ang mangyayari dyan ay isang malaking gulo at palaging drama. Kaya paghandaan ang lahat ng bagay. Kung hindi nyo pa kayang magsuporta ng asawa, huwag kayong mangahas na mag-asawa at ititira nyo sa bahay ng inyong mga magulang. Naghahanap kayo ng gulo sa buhay. Live peaceable lives. God bless us all.